official video ang Camila Hotel 1. And to all our supporters, our viewers, our listeners sa Kapihan, sa Lipolog, happy Valentine's Day to all of you. Sige. Kitang tanan, pinaagi usab sa grasya sa Ginoo, doon naman tayo mga tagsa-tagsa kapamilya, doon naman tayo mga minahal sa kinabuhi, sa atong i-greet sila tanan. Our friends, our families, maski ang strangers along the way, ang atong mga enemies na manggaling, happy Valentine's Day to all of us. So, diyan taga Magic FM, naligre. Dayon, Nailagan. dayon, sa dilit pa kita, no, ato'y pag-greet po rin atong mga bisita kung itaga nga taga TESDA, o ingon man taga Lipolog School of Fisheries, no. Dayon, atong i-acknowledge diri ang atong kauban nga crew sa Kapihan sa Lipolog sa Kanunay, Silbert at Detico Nadriano, ang ato ang nadala sa ato ang social media platform, sa ato ang YouTube, ato ang Facebook, yung sa Twitter account sa Kapihan sa Lipolog. Like lang ninyo na tanan ato nga mga edition sa Kapihan sa Lipolog all the years, through the years. Dayon, dito sa istasyon, si Kinsa, ito. Okay, Tax Ilongba, good morning and happy Valentine's Day to you and your family. Ingon man kay Station Manager Edgar Dagumo. So, kini si Edith Pahintito mo, ingon ka ninyo, happy Valentine's Day to all. Dahil sa akong kabadahan po, happy Valentine's Day kang Ariel, no? Naminaw karon si Mario dito sa balay ang mga igsoon. Silang Elmer, si Buboy, si Marian, si Divina, si Dexter, si Angela, si Tawing. Happy Valentine's Day ninyo diha sa Galas, no? Dayon, dito po sa ulingan, sa Exo ni Ariel, happy Valentine's Day kato kang Julito o kang Angging, si Irma, si Sasir, si Esther, happy Valentine's Day ninyo tanan. Si Dodoy dito sa Namuntya, si Vicky, kanyang pamilya. Happy Valentine's Day to all of us, no? Dayon, sa dili pa kita mga sa unahan, tugotoy ko nga, kung mga sa taha, kay mamawin ay atong pulumanon sa kanunay. Before anything else, before you sleep, and after, every morning, natupang mata, mga pasalamat sa akong labaw nga makagagahong. So, please join me in praying in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our mind with your wisdom, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our need, and help us to lead others to you by our example. Most loving, Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created now and forever. Amen. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To God be all the glory, as always. Okay. Salamat kayo. Amen. Thank you, Lord. Dayon, atong salamatan muna ang atong mga sponsors, no, na may nagdala kinabuhi sa Kapihan sa Lipolog, matag Domingo nga tanan. Before we proceed with our interviews, nanadali atong mga bisita o naputay mga taga-media rin kauban kanato sa atong Kapihan sa Lipolog. Thank you so much. Sa atong mga sponsors, salamat kayo sa Kapihan sa Lipolog, National Feed Corporation of the Philippines, Pinaagi ng Beth Lalaga, Corporate Community and Public Affairs Lead Specialist, nga doon ay 52 billion pesos, no? Cable Terminal Station. Ang namin ito sa Barangay Tagulor, Kita City. Dagang salamat na ito kang President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr., at yung mga Attorney Cynthia P. Alabanza, ang spokesperson sa NGCP, nga dadala o kalamuan mo nang gitawag o One Grid 2020 Connected Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you so much nga ito kang Congresswoman Brona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District sa Buanga del Norte. Dagang salamat nga ito kang Vice Governor Seneng Luis Angeles, Presiding Officer sa Sangguniang Palaluwigan sa Buanga del Norte. Nga ito kang Director Radon Silinyo, Regional Executive Director sa Department of Agriculture 9, Cagayan City, nga bago rin na itong na-interview sa Kapihan sa Lipolog. Congressman Romeo Janjan Alosos Jr., Member House of Representatives
sa 1st District, Zamboanga del Norte. Thank you so much. Engineer Roland Soliva, Chairman, Provincial Advisory Council, Zamboanga del Norte Police Provincial Office, o inguman si Engineer Roland Soliva, ang President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Happy Valentine's nga to kay Engineer Roland Soliva, and lovely wife nga si Ma'am Cecile Soliva. And thank you so much nga to ka Mayor Evan Hope Olvis, Municipal Mayor sa lungsod sa Pulanco, Zamboanga del Norte, nga to kang Vice Mayor and Acting Mayor Alfredo Maitit, sa Tuniyang Bayan sa Pulanco, Zamboanga del Norte, Petra Cement Incorporated, Engineer Gilbert Cruz and Melanie Cruz, Happy Valentine's Day to you. Ang Petra Cement Incorporated ang hingutang sa Lower Erasan, Roja, Zamboanga del Norte. Board Member Patrick Jing Chan, Board Member 1st District, Zamboanga del Norte. And Happy Valentine's also nga to ka Mayor Melody Tolin, Municipal Mayor sa Salog, Zamboanga del Norte, nga gitawag og the musical town, no? Ay condolence dahil nga to ka Mayor Melody Tolin, no? Namatay ang papa, no? Bago lamang. So condolence, Mayor. Janus Marketing, maligas mga spare parts sa inyong mga motorcycles o 4-wheel vehicles at a reasonable price, located at Quezon Avenue, Polo City. Ipanagyan, bidumana ni Janus Yu, ang proprietor manager sa telephone number 2121148. JG and Beef Fruit Nursery and Lumber Yard, maligas sa mga laygay ng mga seedlings sa coconut lumbers at a lower price. Alamin ko sa barangay Lingasad sa lungsod sa Pulanco, Zamboanga del Norte. Magkikitay si Mr. Porfirio Necesario, ang proprietor manager. And thank you so much also nga to Sabah Growers Association of the Philippines na ipamuluhan ni Livelihood Center in Charge sa Rapitan City ni Susan Emperador Maliga sa lamihan kayo, famous, delicious cassava chips, banana crackers, boneless bangos o uban pang farm products. O ako i-greet, happy Valentine's Day sa itong mga panelists. Attorney Ruben Ligorio, o si Ma'am Fe Ligorio, happy Valentine's Day ninyong duha, kauban sa inyong kinakusgan nga ako, nga si Meredith. Board Member Emilio Boyli, happy birthday. Oh, happy birthday to you. O happy Valentine's Day po nimo. Limakon ka na mo. Hindi daw siya kari, kaya kag Albinda, nag-overnight, matulog siya balik. Okay, so, thank you so much, no? O naman, happy Valentine's Day na to ka Attorney Roselier Martoy Barinaga o kang Ma'am Glenda Barinaga. Kang General Manager Alemario Dalpin sa Rapitan City Water District, happy Valentine's Day to you. Kauban si May Ann. Si Wyatt Akas, happy Valentine's Day to you, no? Kauban sa imong kinakusgan nga si Bitoy Asbandri. Julia Salaveria, happy Valentine's Day to you. Naminaw karon si Julius, imong questions i-forward later. Edgar Soranda, happy Valentine's Day to you. Kauban si Helen. O yung man si Paul James Hopolan, ban siyang wifey, happy Valentine's Day to you. Banpon, yaha po. Yeah. For the second time. Oh, second time na napakasal. Magpapusas. Oh, Paul James, especially mo kasal ha. Utangan ka na mo pansit. Shout out to RD and Jennifer. Happy Valentine's Day mga anak sa Doha, Qatar. Ngadto kang lady o yang maabot na ba ng si Jorge sa Toronto, Canada. Happy Valentine's Day to you and we love you. God bless you always. And ato pong ipahibalo, we are proud, no, to say and to present this certificate of appreciation, no, si Arnel Hibalo ani kay ang Magic FM gitagaan sab, no. So allow me to read, no, the certificate of appreciation coming from the Presidential Communications Operations Office and the Philippine Information Agency. Certificate of appreciation is presented to Kapihan Salpolog, no? Ini, bilhin na ko mahimong tanan, papa. Hindi ko pala ako mula sa itong mga panilis at itong mga crew, no? Akong pinala sa unahan. Daghang kay salamat sa inyo, kanunay, na pag-join ka na to sa Kapihan Salpolog. Although ako ang host, no, kanunay, ang anchor, pero wala itong mga panelist po na mga banggitan kayo, dili po na ito papurba itong Kapihan Salpolog. So guys, we are so much proud and grateful. So, daghan kayong salamat kanyong tanan, no? So, ako basahon mo balik. Certificate of Appreciation is presented to Kapihan Salpolog
in grateful acknowledgement of its unbiased and objective journalism and of its delivery of timely, accurate, and relevant information that contributes to more empowered Filipino communities. Given with gratitude, this 14th day of December 2020, signed Jose Roberto Martin M. Anganar, Secretary, Presidential Communications Operations Office, signed Noemi B. Idaga, Regional Director, Philippine Information Agency, Region 9. So, mao ni ang atuan Certificate of Appreciation. So, dili sa kapihan sa Dipolog, atong yung itibalo, no, we are proud to say nga, walay dipili na to dire, tanan jud, tambok diwa, bata tigulang, gikan sa organization sa mga kabataan, sa kuniyang kabataan, Girl Scouts, Boy Scouts, paingon sa senior citizens, no? National agencies, local government units, daghan kayo diri sa kapihan sa Dipolog na interview na to through the years. So, siguro salamat kayo kung ato gyapon i-dedicate sa itong mga pamilya o labaw na sa atong labaw nga makagyan ako. So, to God be all the glory. Thank you so much, Lord. And at this instant, atong i-acknowledge ang ang gaminugtong diri nga panelists na kinakusgan sa Philippine Ports Authority. Happy Valentine's Day to you. Wyatt Acas. Absent ka sa Kulingo, buros daw kayo sila mo. Happy Valentine's Day sa ato ang nagasunod at nagpaminaw sa kapihan sa Dipolog. Ingon ganin sa Jollibee sa iyo galing na. Let's find strength in love. So, malampasan nato ng pandemic, we will magbangon ta. Let us rise up and I hope mag-okay na ito ang economy because of our love and love for the other people around us. Good morning. Okay. Kasi taga nalimpan ako ni sus. Ikuan ni ko nun. Ayun ko yun. Land for sale. Area 5.9 hectares. Location para kay San Colipolo City. Price 250. Ang price 250 pesos per square meters. Frontage 134 meters. Ideal for subdivision or gasoline station. Please contact Larry Rupayo. Cellphone number 0917-569-7183. Another one, commercial property for sale, location Cagatan Road, Bukuta, Catolog City. Land size 370 square meters, price 21.5 million pesos. Subject property is Ponte Dipolog Integrated Bus Terminal. Please contact Larry Foyo 0917-569-7183. Land with 2-story commercial building in Dipolog City for sale. Land size 192.8 square meters. Floor area 300 square meters. Price 20 million pesos negotiable. Property currently earning 60,000 pesos per month. Please contact Larry Repoyo 0917-569-7183. And last but not the least, commercial property for sale. Rush, land size 193 square meters. Floor area 316 square meters. Subject property is located right at the heart of Dipolog City. Few walks away from Dipolog Central Public Market. Price 28 million pesos negotiable. Mode of payments, thank you, Migoy. Mode of payments, 15 million pesos down payment. Remaining balance to be paid within 6 months. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Please contact Larry Repoyo 0917-569-7183. Okay, thank you so much, no? Dayon, ato yung acknowledge dali ang ato ang kauban sa media kay Makoy Manager sa Magic FM, none other than Mr. Arnel po. Happy Valentine's Day to you. And congratulations po sa ato ang award bigyan ng Secretary Andanay. Thank you kayo, Pangit. Salamat kayo pinagay ni Eman. Si Emmanuel Dalman Tagoy. PIA Manager sa mga Norte. PIA Manager na. Salamat kayo. So, of course, salamat po sa kapihan sa host. And of course, ang mga suging pamilaw na to sa programa, again sa good morning o happy Valentine's Day sa tanan. Okay, thank you so much, no? Muli pag-abot ni Shikaina. Good morning, Shikaina, and happy Valentine's Day to you.
Okay. Atong i-acknowledge ang pag-iabot kay first come, first serve, no? Si Mr. Lisinio, sorry. Mr. Lisinio Lanyuhan, ang atong bagong school administrator sa Dipolog School of Fisheries, Ulingan, Dipolog City. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Mayong buntag. Mayong buntag sa tanan, ating paminaw, mayong buntag sa atong course, kung tanan nga sunod ni aning mga programa sa Kapihan sa Dipolog. So, happy Valentine's to all of us. Thank you so much, Sir Lanyuhan, and of course we have with us atong suki, no? Sa TESDA, Technical Education and Skills Development Authority, Provincial Director sa Zamboanga del Norte, si Ma'am Miraluna Bahi Lopez. Good morning, Ma'am, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Happy Valentine's Day. Good morning, Ma'am Edith, and good morning, Sir Nonoy, Ma'am Wyatt, and Sir Tom Magic FM, sa tanan ng mga naminaw. I will take this opportunity also to greet our personnel sa TESDA na mag-overtime pa karong adlaw. Ang among mga BTC Sindangan personnel, ang atong bago nga administrator dito si Engineer Emil Contrilida. O tanan natong mga TVIs, Technical Vocational Institutions na nagpadagan sa nagkalain-laing programs, ang atong mga scholars, o katong mga interesado pa magiging scholars sa TESDA sa Tibuok, sa Zamboanga del Norte, maayong buntag, Happy Valentine's Day. Okay, thank you so much, Ma'am. Let's start the ball rolling, no? So, una na ito pangutanong ang Dipolog School of Fisheries sa bagong pamunuan ni Sir Lanyuhan kay atong suki ba to si Ma'am ko ano kanang ha? Oo, lagi di ko po. Oh, Ma'am Garcera Rose Garcera, no, sa Dipolog School of Fisheries, tuana sa Japan. Okay. So, Sir Lanyuhan, under your management, no, sa supervision sa Dipolog School of Fisheries, kung sa may ato ang mga bago dihang kalambuan nga imupod nga ipaambit sa ato mga suking tigpaminaw sa ato mga viewers sa Kapihan sa Dipolog nga ikalipay sa atong labi na sa atong mga kabataan, sa atong mga katauhan dinhi sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, ngayon man sa Dipolog and Capitan Cities. Sir, please. So, maraming usap. So, sa Dipolog School of Fisheries na tayo mga programa nga ato ang i-offer, mga scholarships na gipadagan sa Dipolog School of Fisheries sa pagkakaroon na atay 29, no? 29 programs na gipadagan sa Dipolog School of Fisheries na niini ang ato ang mga kabatanunan o bisan pa ato mga nakahumana sa mga different courses dahil wala pa ka trabaho, pwede pa sa gihapon mo-avail sa ato mga scholarships na gihatag sa ato ang gobyerno nga gipadagan sa Dipolog School of Fisheries as TESDA administered schools. Katubong mga displaced Filipino workers, pwede saan maka-avail o mga programs na libre diha sa ato ang eskwelahan sa TESDA sa Ulingan, no? And doon na sa tayo mga extension programs or mobile training programs na atuan ng isugdan, may ipadagan sa nagkalain-lain ng mga dapit nga kung ang katawhan nato dili makaadto sa atuang tulungaan, mahimo gyapon nga magpadagan ang programa dito sa ilahang mga nagkalain-lain ng mga lugar. So, naaman sa TESDA, nga ang TESDA abot lahat. So, pwede may makahatag o mga pagtulunan or skills training sa nagkalain-lain ng mga lugar. Sa pagkakaroon na kami namin na pulo ka programa, ang gitawag ng Mobile Training Program, Breed and Fish Reproduction Institute, Bartending Institute, Rock Servicing or Dome Rock Institute, Organic Agriculture Production Institute, Shielded Metal Arc
welding in situ, motorcycle and small engine servicing in situ, aquaculture in situ, food processing in situ, cookery in situ, and food and beverage in situ. Kini mga programa gi-offer diha sa namin school-based, and doon na po tayo kanang gitawag na itong mobile training program. And aside from those mentioned, napagid tayo mga programa nga ato ang ikahatag sa ato ang mga katawhan sa Tibok, Zamboanga del Norte, nga kung panahon sa ilahang mga oras na wala kayo sila pa'y mahimong mga trabahoon, pwede tang makahatag nilang mga programa na short period ng mga programa nga ato ang mapadala dito sa ilaha sa mga mubo kayong panahon, sama sa buko pie making, cake decorating, produce organic concoctions and extracts, kamuti tops, juice making, leche plan making, preparation of custard filling, brazo de Mercedes making, pepino juice making, squash photo making, and many others. Para lang mahatagan nato sila o kahimalo nga pwede po nilang himuhon nga dugang kapanginabuhian. Salamat. Okay, thank you so much, sir. Mobile and kanimong mga short programs, no? Mobile and katong school-based. Nag-practice na magkaroon of face-to-face classes because of the pandemic. Murag na magutay i-practice ng mga health protocols. Yes, observing all the healthcare protocols na to, nagyapon tayo face-to-face, pero ang ihatag sa ito is only 50% of our capacity. No? So, ang maximum dito sa eskwelahan is 20 persons or 20 trainees. Ang ato lang i-allow sa face-to-face is napulo lang. And the other mga napulo, hatagan na to sila o mga training modules para sila pong makapunan. And ato lang sila sa eskwelahan kung panahon na mag-demonstrate na sila sa ilang required skills. So, bitagaan mo ng permit ikan sa provincial IATF. It's because necessary sa inyong face-to-face kung mayroon po sila. Yes, naatay authority nga gikan sa ilaha para magtugot nga maka-operate ang school to 50% na face-to-face capacity. Okay. Utabong ko din ni PD ni Raluna Lopez, no, sa itong TESDA. Ang TESDA, naman ginanamutan diya sa Dipolog School of Fisheries. So, is it necessary mga ang tanan nga planetang mga program, short courses diya sa Dipolog School of Fisheries is funded under the TESDA? Bale, ang DSF, lagi sila ilang kaugalingong funding. Yes. So, na sila regular funds, dayon. Doon na po yung mga scholarship programs na ginahatag sa TESDA, ginafund. So, out of their regular programs, dapat na sila ilahang kaugalingong output at to. Plus, ang ato ang mga programs na gihatag ng scholarship. Okay. Kabalutang busy kayo ang TESDA, kay-libot sa Tibok Provincia, and you are giving livelihood programs to our people, especially katong mga out of school youth, katong mga wala yung mga trabaho, katong mga apili sa pagkinabuhi, labi na karon kay pandemic. Dayon nabot pagit sa LCAP, mga programs kay ang TESDA under EO 70 is the Head of the PRLEC. sila chair sa Poverty Reduction Program. Yes, okay. So, since the start of the program under EO 17, mangutana ta diri sa atong kapihan kay the previous Captain sa Dipolog interviews with Director Alan Bakatan. Daghan na po dito nga natuan in the Postigo municipalities, Indangan, Barangay Seriosmenia. Under your supervision and management karon sa TESDA, unsa po kayo asa rin ang mga barangays nga nakafocus ang mga programs and livelihood sa TESDA karon panahon na. You just enumerate a few ng mga important highlights, ma'am. Actually, under the EO 70, under sa PRLEC programs nato, naka-anchor dito sa katong 4 barangays identified
in the National Task Force LCAP. Yes. And so these 4 barangays are in Serios Menya, Duha, Bagumbayan, and Nazaret. Bagumbayan, okay, Nazaret. In Okay. Leon Postigo, Duha po, Mhm. and that is Tinoyok and Midatag. Oh, So Midatag. far, we have conducted completely during the time of Sir Alan, medyo napato siya sa planning stage. Okay. So, pag-abot na ako ng approve na programs, i-implement na to. So, Implement na. implemented na ang sa Bagumbayan. Okay. Bagumbayan in Serious Bagumbayan Manya. and Serious Manya. And we're happy in Bagumbayan because we have identified one president, local, nga atong gi-train karon sa Dipolog School of Fisheries para mamahimong trainer. Kay ang atong tanaw, lisod ang programa nga. After ana, mabiyaan sila, mamantag training sa balutan, no? So, wala na yung continue sa program, no? Ito nga, atong na-identify, pinaakipod sa, at the time, 51st IB, ilang i-recommend ni isa ka, IP gid siya, kanang Subanon, pure Subanon. But she's a college graduate sa education. Among gitap ang iyahang kanang skill, kaya nakabuha naman siya sa ato ang training na siya NC2. Ato siya gipadungangan kayo another skills training sa iyang una, bread and pastry, kay mobile program ito. Then, naa siya sa BSF since December 1, nagbuha siya og organic agriculture production, kay mas importante ang agriculture. Karon hapit na mahuman ang iyang training as a trainer, sa trainer's methodology. Mahuman siya, ang atong intervention is to give her the next assessment for TM1. I-prepare natin siya para mahimo siyang trainer. And then, siya na ang ato ipadala sa mga programs dito sa mga upang mga barangay. Kaya nagkakaing barangay nga liblib sa Serious Manya like Tinago, Nazaret, and many others. So, muna ang medyo good about Bagumbayan. We have a program in Leon Postigo, kanang tubig kalikasan para sa barangay. Kani ang medyo challenging gid nato nga programa kay dako siya o impact sa community, dako og problema. So bale, ang tubig nga gikan sa ilang spring atong ipadagan papunta sa ubos para ma-enjoy sa mga katawhan nga nasa populasyon sa Tinoyok sa ilang barangay. Sa pagkakaroon na humana ang upat, duha ang gi-create sa TESDA nga tangke, ang duha gi-rehabilitate. Ang mga pipes to ana, pero kinahanglan pa nato ang sa NCIP nga part para tagaan ta og clearance para makumpleto gyud tungod kay usama ni siya gud ka kanang kadti, no? So sa atong sa mga indigenous people in Leon Postigo. So hopefully ma-clear na siya tanan, mahuman na gid ang project i-turn over niya bitaw ko niya kung dito buhol. Buhol, malagi no. Ganito, oo. And mo na nga ginaampo nato kay usahay along the way na yung mga opos, na yung mga inana, no? So mo na nga kinahanglan gid ang NCIP intervention. And then, tas mo Yes, okay, no. doon na kay duha ka program na para sa Nazaret o sa Midatag, tawag siya Uswag IP. Ang atong Uswag IP, ang component niya is carpentry plus organic chicken, raised organic chicken. So, ang output anak po sugdan pa lang, no, tungod kay nag-identify pa lang og mga formal rebels dito sa unahon nato ang sa Tinago sa Serious Manya also. Dayon ang Midatag diri sa Leon Postigo. So, hopefully, maka-create sila ani ma-successful sila after their training, makahimo po sila og livelihood na program. Plus, for 2021, kita ra ang unang nakasubmit og mga proposals, natay 4 ka proposals per yung components, no? Appeal na part 2 sa Uswag IP, nagdugang ni maski wala dito sa upat nga na-identify sa NTFL Bank, pero katong mga naa sa listahan sa atong NICA. So katong di na ako ma-memorize tanan si Shikay na makatabang siguro ni sa ako. Ato kayo Shikay? Tuan. Basta mag-construct ng CR, doon ay CR. Katipunan yun. Doon ay Katipunan, Gundod. Doon ang gapon to sa Leon Postigo. Part to sa Bagumbayan kay ang objective natin sa Bagumbayan, makaput up sila ilang bakery doon sa eskwelahan. So mag-carpentry po dito, carpentry, masonry, para matabangan ang paghimo sa ilang kanang bake shop. So, and padayon gihapon ang atong kay support man ta sa AGBU ni Governor. So, open ang ato ang labi na ang atong provincial training center sa Sindangan kay
pag-abot sa hard trades ang sindangan ang ato ang pambato. Naapoy hard trades sa DSF, pero generally sa DSF, dirita sa food, dirita sa food-related agriculture programs. Okay. Ma'am, if you don't mind, natin ang feedbacks ng nga ang government, matos mga liblib ng mga lugar, hardest barangay, no? And especially katong na identify nga dapat tabangan sa gobyerno. So, dito ibuko ang mga resources sa gobyerno. Di man tanang higayon mo adto dito ang gobyerno. But by the time na di na makaadto balik ang gobyerno na wala po ang programa nga gi-implement sa gobyerno. Sustainability. So how do you solve that problem? Kay kasagaran niyo may hingas pugon, ilabi na ang taga dito. Kay kasagaran na nga murag ikad kay sila, inspired kayo sila mo kuhan sa programa, it's because may guidance. Kaya na sige kanunay kapukpot, nga barang partilyo. But then again, paghawa na sa mga government authorities, sila na lang, murag nagkayamukat na gayon, especially sa gadagang rivalry, competitions, mga sina, uban pa. How do you address that kind of problem, ma'am? Nga, para ma-successful, ang inyong mga programa nga i-implement sa TESDA, especially so, it is government funded activity. Actually, ang TESDA medyo unique man ang amo ang design good kay this is training. So, kung ma-fail ang organization, we hope na dili ma-fail ang individual because ultimately the training goes to the individual. So, ang tao man nakaangkuhan sa iyang kahanas, kung iya ginanggamito, na na siya mapupuan na. So, muna at the very least. But, ang ato pong mga kalain-lain ng mga munisipyo, kada munisipyo, doon na rin tawag ko, community training and employment coordinators na mag-hire po din ko sa ilo, happy volunteers. Kaya ato mga community training and employment coordinators, sila din siya ang link nato dito sa community niya. Special mention ko kang Ma'am Frenali Magsalay of Serious Menia kay si Ma'am medyo pilit gini si Ma'am and I like iyang kakulitan kay magsige you check out to follow up sa Public mga official case. siya sa una. Yes, Ma'am. And so mo na nga daghan ang kanabitang interventions dito and then hopefully through our CITEC, mabuhi ning ato ang mga programs. No? Kaya so far ang pagbayan when I arrived, mo dito ang una namong nasudlan na weekly na community. Until now, continuous man ang ato ang communication and organization. Nakahimo na magani sila association. So, naghulat pa na sila ang intervention sa DOLE, kaya kung dili mapunta ang bigiri, DOLE will not give their equipment. Tapos ang DTI will not give their kanang promise na sa pagani, working capital. So, during our last meeting, naka-meeting naman ni first, last week, February 10, in the afternoon, via online, ang atong PRLEC, ato na nag-review ang atong mga commitments. Okay pa to kay wala man mahatag last year, tungkol kay wala palagi na put up. So, kana siya mga isa ka example. And then, for, let us say, sa Tukaba, ongoing pa man siya na apakaroon, gina-organize po na sila. So, kung eventually, pag mahuman namong training, other government agencies will also come in, like the Cooperative Development Authority, and so on. Pero, nagpabilin man ang amo ang commitment sa ilaha nga, mahuman sila aning nga skill, we will upgrade them to another skill. So for example, masonry NC1, plumbing NC1 man na sila. Ang commitment namo dito, we will bring them to the higher plumbing NC2 and masonry NC2 para continuous ang ilahang learning. And as an individual, makakita sila trabaho, pwede po sila mag-organize as a group. Okay, thank you so much. Edgar Saronda, ako po pagkabot. Thank you. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's. Oo. Happy Valentine's. Pumili. Ayaw mo na. Ayaw na ko. Sige. Arnold, you have a question? Aning dugang kasayuran lang po ba, especially na naman ang mga programs, especially sa mga kabatanunan karon nga. Dili man yun tanan, wala pa man yun naka-avail. Pangutana ni siya na edad nga maka-avail sa mga programs, then doon na may limitasyon sa panginaron. Ana kasimple kay posible niya ba nga nain ang minaw na mga kapatanunan nga nagduduha ba nga maka-avail ka happy ana unsay mga requirements especially sa panginaron, sir?
Okay, we have the Poro School of Fisheries and Legal Studies. Diri naman po na sa iwak day o kaninian nato ng unified kaning programs. No? Ang minimum requirement na rin niya is only nakahuman siya sa ato ang K-12. No? Pusa makapas diha, maka-enroll siya, makabil na din siya sa programa, dayon na makadawat na sila o nindot pa din kayo ng mga programa sa gobyerno kaya naapa sila allowance 160 pesos per day. Dayon naapa sila yung PPE allowance para pampalit niya kung kaning ato ang face mask, shield, alcohol, sa panatian. Then another, naapa din siya allowance for internet kaya agianing ato ang sitwasyon karon, no? So wala naging rason maka dili sila makagwatog ispilahan o dili sila mo avail sa ato ang program sa gobyerno kay gihatag magitanan para sa ila. Another is kanang sa ato ang special or STEP, no? Special Training Enhancement Program. Pwede po na dito sa mga ato ang gingon sa kaniyang mga overseas Filipino workers or displaced Filipino workers na maka-avail na sila. So, ang edad na from 18 pataas below tama po sa 59 years old. Wala yung limit, sir. Wala limit. Oh, yes. Wala limit. Dayon, maka-avail sila sa mga programa para dugang qualification para mahimo nilang magamit apply pa trabaho or mahimo nila nga kapanginabuhi na niya o dili sila kanang gitawag ito self-employment kung gusto sila mga skills nga makuha. Dugangan lang ako. Dugangan Yes, ako. in the part of the test lang. Nga na-answer ni sir. Kanang dapat man pa og classes sa scholarship, sir. So kada scholarship na ay requirement. So for example, itong una ako itong mention ni Sir, Universal Access to Quality Tertiary Education Act under RA 10931. Ang requirement lang katulang must be must have completed senior high school. Okay, or kung dito man sila sa old high school sa una, okay ra gyud gihapon, pwede ra sila sa basta nakakuman og high school. Okay, ato mga graduate sa previous 2016 and below wala mag senior high madawat. Iwagtian na siya. And then Filipino citizen. So, simple kaayo ang requirement. Must not have completed college o wala nakakuha o NC3 no, nga level. Dayon, dapat wala siya nahagbong or drop out in any of the programs, TVET programs. Kay, basin niya o sugod lang hagbong inana. So, muna requirements for your field. This one, sir. Second, para sa ang gitawag na itong PESPA, Private Education Student Financial Assistance. Dito lang muna siya kuhaon sa private institutions. At least 15 years old. No? So, 15 years old above, kinahanglan po. High school, first good siya sa first year. Bale, high school graduate, pero must not have started college yet. Muna sa PESPA. Tapos, doon na tayo step. Ang atong Special Training for Employment Program. Mao ni ang gina-access sa atong mga lawmakers when they choose as their priority ang skills training. So, 15 years old pataas, dapat Filipino citizen. Wala na siya. Simple. O ikaw, napalitan katapusan na Training for Work Scholarship Program, katutong 18 years old pataas. So, from all walks of life na siya, from tanan nga klase, pero natin mga priorities, no? Ang priorities karon sa bayanihan to be as 1, 2, ang atong mga persons nga mga persons that workers affected by the pandemic, kana sila ang priority. Ato pong priority ang mga returning OFWs na dili na mobalik para na sila sa kung anong panginabuhian. So, follow-up question. Yes, go ahead. How about sa mga products sa mga programs?
kumusta ang mga matawag na to na mga percentage na sa mga employment na to outside or even sa tuwang nasod na to. Kumusta? Doon ay latest nga SETG kaya ang survey of the employment of kanang mga test employee, rather graduates SETG. Ginahimo na siya sa national office na although ang atong mga eskwelahan, they are required to check on where the students are, whether self-employed or employed by others. Niya ang requirement is 60% employment. Karon lang sa pandemic, medyo mubuog yun ang employment rate na atong kay galisod kay pa nangawadan man gani ang trabaho. Mao na nga every time mag-conduct ka og training atong pakapinan og entrepreneurship para instead of looking for employment elsewhere, they look for self-employment and opportunity. Unsaon nila nga maka-create sila og kanang income generating nga work no out of the skill that they have. Mao na siya ang atong focus karon. Medyo lisod-lisod yun sir, honestly karon pagpangitag trabaho. Okay, yes, thank you so much. Wayat na rin pumunta na sa TESDA o sa USN. Go ahead, please. Kung ini yung harang about sa agriculture, have you had a collaboration with Department of Agriculture? Kasi parang yung last time na bisita na mo si Regional Director, si Pinio, may mga program siya na like transportation lang, no? Pumahatag siya ng truck para since liblib na lugar, layo kaayo, makahatag siya truck for transpo sa mga abot nila sa uma na dalon diri sa syudad. So, mas siguro pag masigna may na-start na sa inyong program. Lalo na to sa native chicken, lalo na kulang tag chicken ka rin doon sa atuang kung masignaan sila in 3 months na mga padala sa atuma. So, mas maayo Yes. No, sir, would you like to comment? Okay, first, School of Fisheries. Sir, ilan nyo Sa ato ang party sa agricultural sector, no? Ang ang naimo pa lang sa Ipulog School of Fisheries karon. Ang pagkuhan pa lang, no? Pag-train pa lang sa ato ang mga nanginahanglan sa training sa mga extension training sa organic agriculture, punta ta sa Siraway. Sa karon na atay training ganda sa Siraway, organic concoctions dito sa Siraway, and then for Tagpilisan na sa DAP, dito na siya sa DAR. Then ang atong palis dili lang sa training, kundi na po doon na po tayo mga training dito sa itong mga sobra, no, mga sobra nila production sa ilang sa agriculture, pareha atong pag-produce sa mga atong mga juice, no, na mga value added na products dito sa agriculture side. No, like wala pa may transport. Ang ato is kung daghan kayo maghatag ta og training dito sa ilaha para sa mga value added products sa processing. So, dugang anak ma'am, lahi mang good ang kanang murag sa pagkakaroon, no, wala gyud tay kanang murag memorandum of agreement or any program na joint with Department of Agriculture. Wala ka na. Kay ang sa site sa TESDA is on training. Mao na dayon nag-follow og mga training regulations. So, ang ato na lang tayo eskwelahan ng atong encourage ang mga eskwelahan na naay program sa agriculture ang pwede mo access po sa mga programs sa Department of Agriculture. That's another way. But I am not saying that we are not open to having programs together with the Department of Agriculture. Nagkataon lang sa pagkakaroon, doon na sila ilang program. Kami doon na po yung mga program. And then, limited ang atong mga resources like manpower. So, karon naka-Google ang among actually, of the entire TESDA sa Tibok Pilipinas na budget, 80% of our budget is in the scholarship program. Mao na nga
diha gyud nakasentro karon ang ato mga efforts on how to run these programs para ma-reach kay murag mahimo po siya nga kana bitang answer sa ekonomiya mo na reason nga kaya gibutangan siya karon og training support fund kami ato ang training for work scholarship program wala na siya support fund or allowance sa mga bata karon duna na kay ang purpose is also to spur the economy para sila pa siyang start mas ginagmay at least kana sila pagkuman sa ilang skills training kung gamito nila ng ilang mga allowances which we always encourage them to do it to use it as their para kumbaga working capital initial investment also kung ali sila sa food processing gamay ra ang initial investment ay maka-income na imuto nga at gamitan og squash para dili masayang ang mga squash mga taklang o natin mo ni sir na mga pipino himoon juice, healthy pa, din makabaligya sa ta sa mga kabataan. Inana, or arita sa well-being, makahimo silang mga uso naman kayo mga pots o ganing mga utanganan o plantito, plantita. So, if they can, makagamit sila din sa ana, dayon, problema lang with the machine. No? And then in coordination with the local government unit. So, but it is a good idea, we will look into it, ma'am. Pero ang sa DAR, doon na tayo coordination. But mostly on their kanang ARBO, Agrarian Reform Beneficiary Organization. So, managating ni Sir, nakatraining pa dito sa Tambilisan for their Agrarian Reform Beneficiaries on agriculture. Naalang tayo panawagan kay, actually, ang TESDA programs in Zamboanga del Norte has so much pa to improve. I've been to other provinces and we have a number of programs there that are not found here. So for example, dili ang ato nakasentro organic agriculture production. Doon na tayo gamay na rubber production, doon na po agri-crops production, pero dili kayo active. So, diha lang ka nakalimit, wala kayo wala tayo programs on animal production. So, sa animal production, doon ay swine, poultry, chicken, kanang mga ruminants, wala na, wala tayong horticulture, sa panaupan. Agri-crops NC 1, 2, 3. So, daghan pa yun kaayong angay. That's why I have challenged one institution and I told them, if you are willing to finance your instructors, kailangan mag-develop of trainers. So, kung willing mo mag-finance yung instructors, I will arrange with another institution of TESDA in another region para dito sila mag-train, para pagbalik nila maka-open to other programs and ma-expand ang ating program sa agriculture. That's what we will be doing this year. Okay, thank you so much, ma'am. For both of you sa Guru School of Fisheries and TESDA, na mga scholarships, no? Nakamonitor mo what happened to your scholars? Pag-humon sa ilang scholarship program, Dapat ang monitor sila. have they really stood up on their own, using the knowledge, no, and the finances na gi-support sa TESDA and the Polo School of Fisheries nga kana na tindahan scholar na namo sa TESDA, scholar na mo na sa Polo School of Fisheries nga nilahutay naka-negosyo na paano siya, parang success stories ba? So, nakamonitor mo na kay gabalik-balik the year round, scholarship programs mo ni muna, and then, on the while ay, wala na ito makita ang fruit of our labor. So, how do we know if that particular program is a successful one? If we see na atong scholars nakapunta pa din mga small business nga ni-survive, especially at this time of the pandemic. So, we'll go first to Sir Lanyuhan, please, sa Polo School of Fisheries. Sa amo ang head ma'am, naagin may naka-assign for monitoring over scholars at appeal na sa amo ang target sa agency, sa employment. And then, sa to sila, wala ko ka dala din records kung sa kadaghanon sa amo ang mga scholars na naka-establish na mag-ilang kaugalingon na pag-inabuhi. Here in Polo City, can you name a few na kana siya scholar na gagikan sa Polo School of Fisheries? Sa mga nagtrabaho lang, pero sa mga nagtupod ng negosyo, wala pa ko'y nakita. Although, sa una namin program, katong una ng mga
programa sa sardines making, daghan kayo kuan. So, like for example, si Michael Casis, kana sa diha sa tuang sa Ragusa, mga produkto na sila sa School of Physician Training. So, mga naka-establish na ginawa. Pero sa pagkakaroon lang ng bagong natuan, mga training for scholarship na, wala pa lang ko makakita kayo. Based sa mga kuha dito sa eskwela na employment wala. Wala pa naka-establish kung ilahang o galingon ka. Especially kada sa mga welding machine, kada mga machine shop, mga nakanon rin pang tudlo, di ba? Mga short courses. Test ka. O himuasan ng assignment na po mga ako ipa-check yun. Bago pa magkakuli rin. So, wala pa na po na focus ang anak. But, in general, daghan akong nakitaan na nakahimo po, no? So, pero dili po tayo sa kaklasihan ay tag-20 ka buo. Ani 20 ka buo, dili na po na ingon na sila tanan na nag-negosyante o nag-trabaho, no? Pero na-agyod, no? Sure yun ko anak kay doon na naman ko'y nakitaan nga, una lang kanin sa trainer's methodology na ako, training mo po na scholar man eh. At na kayo na nga-employ to ano sa DepEd, no? O ako ba employ sa mga private institutions sa diya, successful dito na. Dili sa mga skills nga, kana mga hard trades, daghan na po naka-abroad, agi sa TESDA. Ang problema po, kaya pag-ingatlan ko malang, di ko kaingalan. Una-assignment na ako. Dahil, daghan na po kayong among mga estudyante sa Tibet. Dahil ni-pursue sila o ka ng higher education, nangahimo ng mga maestra karon sa Tibet, and many of them, some of them even were my job orders before. Distribute na to, nasa Osamis, kumar na sa Osamis Occidental. So, pag magkabalo ko, ako ba nangahimo ng mga fireman kay gusto mag-fireman po, ako ba nangahimo ng mga military, ano mag-NC2 sila kay gusto sila mag-military. So, daghan na gibya po ang napuntahan. Pero pangutanan ko naman, daghan ba mga nag-training sa TESDA nga, ibaliwala lang po nila ang ilahang programa, murag na ako. Kay, maski karon gani, isa na sa amo ang problema, ang feedback sa mga instructor, pagdawat sa ilang allowance, maglisod na silang pagkitaahan naman ito ng mga estudyante. Pag-apason pa, pagtawagon pa kay, mawagin na ang isa ka realidad na naasa ato ang mga depende. So naagyod sa tao dayon ang ako lang po prinsipyo, sige muna usay pamutan pa na no, muna una ka sa negative side, ma-discourage ka. Dili na lang pumutan-aw sa mga kadtong naningkamot gyud nakakita gyud og maayong pang-empleyo o kanang iyahang panginabuhian tungod kay nakakuha siya skill. And wala ka ni undang taana, di wala undang di mga tawhana. And we are hoping nga, katong pong uban nga, medyo nagkuyog-kuyog lang sa panon kay na ay allowance. Hopefully, naaragin sila yung skill na kuha and then one day in their life, they will realize that they can use it. And then they will appreciate. Then ako lang panawagan sa mga scholar na ito karon, bali na akong overtime para sa inyong mga allowance. So next week, paghatag na namin ko, kay actually, murag nakabati ko na ay nanawagan sa radyo ko, no? Pero wala mong po kabati. Then, manawagan din ko sa itong mga kauban sa radyo, sa media ka. Kung nakakitay manawagan, anak, tawagin mi sa mong office para makabalong ni kung kanang naalay na nawagan dahil makapasabot ko din kaya kini pagpagawas o kwarta sa gobyerno dili dili na aming mga timelines tinuod ko nang gaapas kimi among timelines 5 days from the start dapat na ami hatag ng PPE 2 weeks within 2 weeks dapat ihatag ang 50%. Pag 80% na ang training dapat ihatag ang 100%. Pero na siya supporting documents. Dahil pag dito MIS me, dapat dili mali ang ngalan, mali lang ngalan, ano ko i-feedback na sila scholarship vouchers. Kanya kini mga bata usahay, magsulat sila sa ilang mga pirma. Lain-lain ang style ang pirma. Really consistent ang pirma. So, problema na sa labi na ang mga sabang. Dahil usahay ko ng akong mga allowances tagyo. Like kanang karon nag-process mi kato ingon sir sa Zero Y, sa kanang Shokon. So, ang pag-adto nato dito, ang pagdaladala sa papel. Pero, hurdle na mo ng tanan because ang ako yun nga, dili kita mag-delay, no? So, wala nga, panawagan sa mga scholars, gamita ang inyong kahibalo, katkon yun o maayo kay na ang yun ay maayong ugma.
Okay. Thank you so much. Now, Edgar, yung pangutana, please. Okay, thank you very much everyone. Happy Valentine's sa mga guests, sa mga listeners. I don't know if these issues have been asked before. I agree. How is the TESDA process created? Is it by demand or I don't know the criteria because there are, I think, kung ako muna sa'yo na ito ka klase, no? Doon na regular TESDA courses and na-appoint ka ng scholarship. No? How is it being created? And what's the criteria? Actually, ang pag-open sa eskwelahan, no, kung dirita kayo, ang mag-create dun sa ang mag-create dun sa program, ang kato mga investors nato, no, both sa private, dayon kami sa public, no, so duha lang man ang atong public institutions, Provincial Training Center o ang Tibualog School of Fisheries, naman sila ila-ilang nga mga mandates. So, arita sa mga private institutions. Ang mga private institutions, when they come to our office, na sila idea daan kung sa ilang gustong i-open. Some of them, ang ilahang murag motivation is, sila kaugalingon nilang negosyo, gusto na nilang i-expand, maghimo sila of school, para assured sila nga, sila yung mga workers. No? So, I'm referring to someone nga, pag walang ga-open akong interview, kaya gusto sila mag-apply. So, before mag-apply for programs, amo po man silang orientation. So, gusto sa mag-offer SMAO NC 123, kaya doon na dahil sila shop, tapos wala yung nag-offer dito sa ilang area, no? Somewhere in the 3rd district. So, that's one reason. Ang uban po, kining murag kuyog sa kadaghanan. Example, there was a time when usok kaayo ang massage, hilot. So, daghang nag-open of hilot, wellness. Karon kay wala na sa nauso ang hilot tungod sa pandemic, no? Kay talagsa na lang mag-open of spa, medyo na minus pod. So, ang ilang pong motivation at that time was the demand that they saw at that time. Karon, ang hatagan yung emphasis sa TESDA is on agriculture and construction. Kay mao ni ang pang-prime sa economy. So most of those who are applying now are in agriculture and in construction. So more or less, ila kay mo invest ng good na sila. So atong mga private, atong mga public schools, i-encourage atong Director General na kutob sa mga training regulations nga ang TESDA nga applicable sa ato ang community, ato untang i-open, pero dependable sa ato ang resources. So, mo na siya ang sir. Will it cost a fortune kung ang private sector mo connect ninyo para to expand sa inyong kind of business? How much will it cost for a private business? Depende gid sir kay naay mga programs nga mahal, naay mga programs nga barato. So, concrete example would be let's say in the field of construction. Kung sa construction, kung tile setting ang qualification nga i-open, dili kayo mahal. Kay pipila lang man ang mga tools and equipment at facilities na kailangan, pero that's outside of the requirement for the classroom. Kay kinahanglan man ang classroom, kinahanglan po ang mga support like normal support to a school like ang imong healthcare, library, and so on. So mga facilities, so apil gina siya. So lahi-lahi nga training regulation, lahi-lahi ang ka-expensive. So, panalitan alita sa automotive, perting mahal ang automotive kay mahal man ang mga engines, mahal po ang mga lifter na gamiton. So, mo na nga, pero kung usa ka machine shop, dahil naanak daan, dili na ka maglisod kay naman ang imuhang naman kay mga equipment na gamiton. So, tanaw na lang din unsa naa sa training regulation. So, di gyud ko makasulti sa imo sir, barato ba o mahal, pero depende gyud sa training, sa course, kumbaga, qualification na ang tawag namo sa TESDA. Depende din sa qualification. But we can advise you on which one is cheaper and which one is medyo very, very expensive. Dahil dili lang yun pud ka na. Una-unaon po din mo na ka instructor na magkuha. Okay. Ma'am, sa ating mo i-pronounce yung tininaw, ngayon ka ganun na sinusunod yung panabaho karoon. Yes, sir. I think you're concerned ka naman sa kanya-grabe yung panabaho. Wala ba tayong mga courses brick and mortar? Pero it's also more on entrepreneurship. Yes. So,
entrepreneurship, mura o mas dali siya, o kung nauna mataan na, laban na tayo yung kaya doon na ba yung mga investors na ito, yung entrepreneurship? Actually, sir, in TESDA, ang entrepreneurship is one of the programs nga gina-add yun nato sa atong special training for employment program. So, ang ato pong step, dili po na siya long programs, na alay listing dito sa scholarship nga pwede ma-avail niya. Add-on dayon ang entrepreneurship para open ang ilang mind for business ideas. So, mo na siya ang upale or flow ang klase na scholarship program. Inya, o ang gina-inject natin sa mga bata na makatutol sila kung saan pag-imo sa ilang kaugalingon. And then, dili lang, katong i-mention din mo sa regular program o scholarship program. Actually, there are the same program. Mahimo lang siyang scholarship when it is funded by the government. So, it's a matter of who pays. So, naapoy uban nga sila, kung wala ni scholarship, sila na ang muog nga mubayad. Pero kadaghanan sa ato mga estudyante ng scholar yun kay medyo lisod gani ang panahon, lisod ang pagbayad. And mahal yun ang technical vocational education. Some people take it for granted, but actually, ang TVET program is very expensive. Okay, thank you so much. Additional information coming from the Coral School officials. Sir, Lanyuhan, please. Yes. Kanang mo sir, napat programa about entrepreneurship. So, kami sa kada training yun, no? Bisa na sa mga training na give me appeal nga 2 days o lecture about entrepreneurship. Mura na siya kanton. In every program. But we don't have, sir, kuan kanang na may unta nga special training all about entrepreneurship and all about business. Wala. So, training yan po siya. Why ma? Why? Asa Anong bilit na matanda? sa training regulation. Ganun add-on lang ang entrepreneurship. Kay natay teka muna ha. Do not kay kuan kanang nga entrep pero related ni siya sa marag microfinance mga inana no. Walay na walay na but usually sir kung naay mag-apply so kanila wala gid po nag-apply sa ato so bali walay nag-apply na eskwelahan kana lang gyud ang iyang program. Wala po scholarship kani mag-apply maghulat og scholarship. Wala po scholarship sa TESDA nga purely entrepreneurship. I think that's one reason nga nang wala sila nisulod. But we will not stop a school from applying for an entrepreneurship program and registering with us. Ang kanang training regulation lang nga nagsunod ana. Wala kay specific training regulation mao na nga. Kung mo-apply sila, mahimo ng non-training regulation or NTR. Business sector can apply directly to the school, then the school to TESDA. What do you mean for the program? For the program. It's the school that will apply sa TESDA. TESDA. So kung naa sila yung mga MOA with another institution, gusto sila mo apply, pwede. So the idea should come from the school, hindi kung sagawa from a certain business sector na gusto mo expand and like to offer dito sa TESDA courses. Ang atong mga business sectors generally, sir, maghingo man na sila sa eskwelahan nila. Okay. So, once they want to offer, then they will apply as a school. So, doon na tayo or, maski cooperatives, a cooperative form of business, pwede gapon mo apply ang program sa TESDA. Ang importante lang, i-appeal lang nila sa ilang objective karon ang pag-open of technical vocational institutions programs. Even a sole proprietorship. Pero kadaghanan ang type of business na nag-apply sa tuwang corporation. Okay. From the Coral School officials, Sir Lanyuhan. Nalagay katulong na kung kaning naami sa mga sa school, naami school advisory council, no? Composed of the business sector in the Polo or in sa Bogotá del Norte, the academic and the government. So kung during our meeting, consultation, if the business sector mo recommend siya that this entrepreneurship training or mo ni siya usagin siya ka kurso, so himot na sila og resolution para sa for us to adopt para sa program and apply for kanilang program dito sa TESDA. But so far, bago pa lang po sa Dipolog School of Fisheries, we only
bago pa lang po na yung OIC no? So far, sa among isa pa lang ka-meeting ang nahimo, wala pa nakaisgutan na kanang entrepreneur nahimo siya ko sa wala pa. Okay. May question coming from our listeners para sa BSF. Na ba'y available na heavy equipment operator or mushroom cultivation diyan sa fisheries? Sa pagkaroon, wala pa kita ng DB equipment sa kay kanang qualification, grabe na siya ako, kayo capital, no? Capitalization. Pero kanang sa mushroom, ato na po yung nag-ato dito sa school, kaya inquire kung nakamatay ka na for mushroom production. Kaya sa una nung doon na sa program sa mushroom production sa Tulong School of Fisheries during the time of Mr. Oglivida. Dugay kayo ito sa programa, pero nawala naman sa ito sa pagsunod sa mga sumusunod ng mga administrator, nawala ito sa program. So, ato nang tanahon kung viable siya, dagdag na yung mahinahanglan, so pwede sa nato na siguro siya istadihan kung pwede ba makakagdag na training para. Okay, thanks so much. No, past time naman in the morning, so ato tas commercial break, pero ato ipaungong atong pangutana, ato sa itong duha ka bisita, no, after the commercial break, yung tumagot. Number one question is, yun na ba yung mga LGUs na nag-request ninyo program para yung mga heavy equipment operator, mga drivers, no, sa mga heavy equipment, nga kay lihin mo ni kay karong board, kunya karong mga panahon na ang mga LGUs na balik itong mga heavy equipment like sa province, sa Gobernador Roberto Uy, na yung mga traktor, na yung mga konsaladyan ng mga makinarya sa probinsya. Yan, kay bisod mga kayo nagpagitawan ng mga driver na yung mga forklift operator, mga backhoe, mga konsaladyan. May LGU na nag-request ninyo na mo sponsor ani ng program para makain po dahil diretso sa LGU. Ang kininihan klasihan sa mga drivers kay kanang gawa sa maglukat na sila o kanang lisensya na para sa 4 wheels o kanang special license para anak, no? Pero ang kinahanglan na lang ang ilang yun kanang trainings. Okay. O wala yung mo-apply nga driver na lang, istorya na, mga bro na ritso. Eh wala dyan makuha, di ba? So, wala ito pangutana na may LGUs nga nag-request ninyo para alinihan kay dagang mga mag-umay people rin, wala na yung may driver o matestingan kay di kabalo, ang mabangga, may mahal ka na riyunis. No? So, number one question na to, no? So, and number two question po na to sa Dipolog School of Fisheries, no, na doon naman tayo mga punong niya, sir. O, di ba? Bangus production o uban pa. Is it still existing? Pero after the commercial break, is it still existing? Excited ko siya. And, madalang pag-iapon kayo. Diba naman na sardines making the fisheries, no? Padayon pag-iapon karon. O, ang inyong ang production niya, how is it daghan makaroon or magkagamay sa mga nangaging tuwid tungkol kay apekyo po nag-supply sa mga tuloy, what pa, sa inyong market, no? So, mukha ito po na sa Dipolog School of Fisheries. Then, sa TESDA, doon na may other pangutana para sa TESDA, po, Edgar. Kung mo lang, ma'am, in particular na ako, there's a certain field of entrepreneurship, the multi-level marketing that has been named scam, na yung mga scam. The business big rule, paano mawala din nga, if it is being offered by business, sumawa na ang mindset is marami, this is scam, because there are a lot of people wanting to avail this kind of entrepreneurship, the multi-level marketing. Yes, it's networking. It is being changed now from networking to multi-level. Okay, ang networking comes from discount na sakit mo din. But if it is being offered in a certain school, mawa na rin ng pinangayon sa scam. It's now a kind of course that is being offered to a certain school. That's a good idea. Yeah, okay. So, another one, ma'am, gawas ito mga, yung po na LGU na nag-request ng mga heavy equipment operators, no, na doon na po mo yung mga short courses para mga electrician.
Kay kagaman gamit karon mga electrician kay mga prices sa nito, mga price kon labi na og kanang sa mga balay-balay bitaw. Anak ko magamit pa na sa mga wireless, mga anak, so dali na kayo sila makontak, no? Dili na kinahanglan mo ato yung mga electrical engineers ka. Mahal jud kayo. Oo, solar, yes. Ano na, sa pagkuha na. So, mapunay na ay, ato ba mga ma-expand din ang program sa TESDA, yung sa fisheries, na dili mo na mag-concentrate. They will go along with the times. Kung sa uso ko sa panahon, huwag ko na ito i-offer para dili ko. Dayon, napo nili na ay Construction and Power Development Foundation under DTI in cooperation with TESDA. Mag-train sila specifically for heavy equipment operator. Naa ba na diri? Okay. So, that and more, no? Those are the questions na itong ipaungo na ito bago ninyo after the commercial break, no? So, thank you so much sa atong mga sponsors, no? Na may nalang pinabuhay sa atong kapihan sa Dipolog, si Edgar na lang. Okay, Edgar, take it away, please. Gatabi mo gano'n. Okay, thank you very much. Ato na pasalamatan, yung kawayan ng atong mga guests, ato na kuwan sa tulungan ng kapihan sa Dipolog. O atong mga pasalamatan, itong mga kanunay sponsors sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, pinaging Mapet Bulaga, and atong corporate community and public affairs grid specialist, no? Happy Valentine's Month there, no? Thumbs up. Agatangan na ito, tingnan 52 bilyones na cable terminal station. Nakikita mga sexy ng mga towers diyan, may masulit higan at tagulo, higan ng Cebu. So, langoy dagat pa yun. Minsan ba ako, natin sa paligay tagulo, at pinipinagis ng rekamot, sa Anthony Amelia, Chairman Henry C. Jr., of Attorney Cynthia Alabanza. Congressman Julio Laban, members House of Representatives, representing the second district of Zamboanga del Norte. Vice Governor Attorney Sigino Angelos, Presiding Officer sa Kulihan ng Wigan sa Zamboanga del Norte. Director Raldon Sidinio, itong Regional Executive Director, Department of Agriculture, 9 sa Pagadian City. Congressman Romeo Janjan Jesus Jr., Member House of Representatives, representing the First District of Zamboanga del Norte. Kanya General Roland Suliva, Chairperson sa Provincial Advisory Council sa Police Provincial Office, President and College Chamber of Commerce and Industry, of Honorable Mayor Ivan Hopolvis sa lungsod sa Pulangkon ng Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ingo masab, ato sa iyang Vice Mayor, nga si Vice Mayor, Acting Mayor Geron sa Pulangko, Prio Bayatis sa Bunyang Bayan Pulangko. Petra Cement Incorporated, naging Engineer Gilbert sa Luway Karasan, Luwag ng Buanga del Norte. Papalimos na, ibuok na linos sa Pilipinas ng mga presyo o gabi kalidad ng Petra Cement. Board Member Patrick Jun Chan, Board Member representing the First District of Zamboanga del Norte. Mayor Melody Green, Municipal Mayor sa lungsod sa Salog, nga itong nalawigan sa Zamboanga del Norte, San James Martin, Nadia Quezon Avenue, Province of Ecology, Mala, Ontario, Janus Yu. Matawag sa telephone number 212-1148. Ang WJNP Fruit Nursing and Laundry Yard. Nga nagpalikis kayo yung mga co-laborers sa ubos lang ng presyo. Sa palagay nga sa lumasap sila yung dahil na sa kanila. Ipalagay din malang ni Mr. Corperio Visario ang kaniya o pinagdumala. Kasama Growers Association of the Philippines, Kagapa, na maoy outfit sa nailan na kayong kasaba chiefs ng kadaiyan ng mga flavor. Banana crackers, boneless, most of pang local farm products. Nangitay lang si Susan Pinado, livelihood center in charge sa Tagbayan sa Itay. Bukas na ilang outlet, matakan daw nga kanan, nada sa ground floor sa City Hall or Government Center ng Bayan sa Itay. Lugan pa ng palusok ng Pumas ko ng kapiyan sa Dipolog ng contemporary advices sa nakakaiyang ilaso ng ilako ng kalidad mga kukunang plumber. Highway sa Quezon Dipolog City, pangitalang si Tagiya at Lumalak din yung basta. Ang warrant stickers sa French shop, bid orders ng mga bags o kuman pa
yung mga vest sa mga riders, no? Mga motor riders, na adat yung mo na yung sa Waring Bill, sa Waring stickers and bus. Waring, matawag sa cellphone number 0997-765-8111. Kita ang Waring stickers at French shop. May order Pilipinas. Pag-iwan sa kita niya, Tony Rosilio Matoy Marinaga, atong panelis diri sa kapihan sa College, kanini Napsi ang Secretary, kanini sa College of Law, sa GRMSU, o pinakaupan na ito sa kapihan sa College. Ang Julia di Kapitan Fantasyland, bring out the child in the kanya pamilya o di mong higala dito sa Julia di Kapitan Fantasyland. No? Sundod na nato ang mga minimum health protocols na identified para ma-enjoy nato ang mga patong rides sa Fantasyland sa Gloria di Kapitan. Inato lang restaurant dito sa Dakbayan sa Dapitan. The ambience plus the foods, imong ibalik-balikan. Inato lang restaurants. Ang Gloria di Kapitan Fantasyland o inato lang restaurant. Yan ni Congressman Romeo Nono Alosos. Balik kapilit ang pagpadayon sa kapihan sa Lipaw. Thank you so much, Edgar. Additional na ito, no, mga sponsors sa pagkapihan sa Lipaw. Mamalik sa ko. Commercial property for sale, location, Tagatan Road, Buputak, Lipaw City, land size, 370 square meters, price 1.5 billion pesos. Subject property is fronting Lipaw Integrated Bus Terminal. Please contact Larry Ripoyo, 0917569783, land size, for sale, and with commercial building, 192.8 square meters, floor area 300 square meters, price 20 million pesos negotiable, property currently earning 60,000 pesos per month. Subject property is located at one of the heaviest foot traffic in the city. Please contact Larry Ripoyo, 0917569783. Another one, commercial property for sale, Rush, land size 193 square meters, floor area 316 square meters. Subject property is located right at the heart of Bacolod City. Few blocks away from Bacolod City Public Market. Price 28 million pesos negotiable. Mode of payments 15 million pesos down payment. Remaining balance to be paid within 6 months. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Please contact Larry Ripoyo, 0917697183 at cell number. Last but not the least, land for sale Gapon, area 5.9 hectares, location Barangay Sangco, Bacolod City, price 250 pesos per square meters, frontage 134 meters. Ideal for subdivision or gasoline station. Please contact Larry Ripoyo, cell phone number 0917-569-7183. Thank you so much at mga sponsors na mo nagdala kinabuhi sa itong kapihan sa Lipaw, because without you, we are nothing. Thank you so much. And above all, thanks be to the Lord. Okay, sa ito ang discussion karong buntaga sa ikaduhan na itong portion sa itong kapihan sa Lipaw. Ang ato ang nakaumong punta na ito bagon sa ato ang mga bisita karong buntaga ikan sa Lipaw School of Fisheries and from TESDA sa Buanga del Norte. Ato kang Sir Lanluhan, please, katong sa Bangos Production, punong diya sa School of Fisheries. Okay. Katong na kami sa Bacolod School of Fisheries na may about 12 hectares na fish pond, no, producing namin pang culture ng tilapia, bangus, o kanang crabs. Ito ang gipan niya. So sa ako ang bangus production, wala kahit na nag-produce o ng mga marketable size. Kaya ang among production sa bangus is only for our bangus sardines. No? Ang among focus is only to produce about 7 pieces to a kilo para exact size para na sa sardinas. No? So ang among sardinas, bisa nag-circuit na sa diri lang sa ato sa Pilipinas, pero hurot-hurot yapon ato ang mga produkto. And then ang ato ang mga tilapia sa production, so makabaligya ko ta sa ato ang komunidad lang sa Umingan o sa Dipulo, sa mga dagko kay mga saline tilapia mo kundi mas lami man siya kumpara sa ato mga freshwater tilapia. And then
naasad tayo crabs, kanang ato ang culture nga crabs, gikan na sa ato ang multi-species hatchery, sa giproduce na diha na nagpaanak na ang diha na nagpo para ato na nagi-culture sa atong fish pond. So kanang say na sirata nga tayo katong gitawag nila og king crab nga maabot og tag sa kilo ka pinang isa o 2 ka kilo kada isa ka buo. So sa pagkakaroon sa natay mga production ngayon na and then related po sa atuang production sa atuang fish processing, no? Ang atuang production para sa atuang hearing or kaning atuang sardinilla nga tuloy para sa atuang sardinas. Ang atong production igo-igo lang tungod kay ang atuang working capital diya sa eskwelahan sa atong IGP siya is only 1 million pesos. So parang 1 million igo-igo lang na maka igo-igo lang ang capitalization para lang yun sustain ta sa atuang production plus ito ang training kay dili mo ta naki-compete yun para sa ating mga private na naman. We also produce pero na-apoy sa training, no? Kada sa training muna nga nagpabilin na siya ng ina ng ato ang mga pamagi sa eskwelahan. Okay, thanks so much for the test there, ma'am. Itong bahin sa heavy equipment operator na ito nga training. Okay, mga LGUs nag-request. Actually, una, utubag sa ako nga, nakatay LGU nga na-training sa heavy equipment. Oo. Kana ato ang kuan, livelihood, skills, gusto pa ng less tech. Yes, sa city government. Sa city government, Okay. yes. So actually, doon na ganit tayo scholarship program ngayon, ipadagan through the LESDEC. So doon na tayo existing na heavy equipment operators programs nga naa sa LGU. Okay, sa Ipolog. You need to say LGU na siya nga LGU na school. school, and then funded by TESDA or Yes. the Polo City Regular LGU na may finance. Ani. Ang LESDEC, ang pag-apply nila sa program, ang ilang mga equipment ni Hanang ipanggamit. Dahil magkupya kayo sila upang panggamit sa ganas na siya. So kana, i-apply na nila sa TESDA. Okay. So mag-apply sa TESDA, na-approve ang mga programs. Based on the approved programs, TESDA provides a scholarship. Okay. So, ang LESDEC is earning through scholarship programs also. So, nag-earn sila, at the same time, nag-spend man po sila for the equipment, for the trainer, and Yes. so on. So, mauna ang Nakaproduce na sila dagang mga operators niya. yes. Ang nalang ka isa ka battle na karon kay naatay problema sa assessor. Mga assessors nato kay dali magud mga broad. So, Once nga magkakuha sa certification nila sa TESDA, parang approve mo na. So, nawala ang kwan ba? So, nawala ang mga assessor. Oo, nga dapat doon yung mag-train. Kaya ang trainer, di man maka-assess sa iyang kaugalingon. So, napata sa process of development. But we have a private institution, it's called Red Cross. Pato iya mo. Pero papunta mo po dito, di ko sure, kulang po na ba na. Pero dili rin po na sa Dipolog, galas, puti-ugis, kanang puti-ugis. Bayan daw, bayan. Naata diya kay nakaato man ko, nakabisita mo ko, pero pwede laging taga-dini ko, nga dili ko familiar sa tanang lugar din. Pero naapot sila yung mga heavy equipment operators, program, courses, o sila ang nag-apply as kuan ka ng assessment center. So, on process ng ilang application. Kay, basta natin assessment center, okay na. Kay mamuha na lang din sa laing region. Kay medyo nahutan kita kay maski dili sa tibuok region nato. Ang ato po nga assessor from other province, ni-pass away si mo ang instructor. Kaya ano ba good ma'am, ang problema diha kay nasa last date, no, ang program sa City of Dipolog nga tie-up sa inyo sa TESDA. Pero pagkahumana na sa mga scholars, mga program na diretso, huwag yan may mabilin, no? It defeats the purpose. So, tawag ba ang plan kung naimuha existing or return service. Contract na dapat 2 years at least sila nga mo stay, no? Para mag-servisyo in exchange sa ilang scholarship program. Para mahapit na to sila 2 years
lang yun para baka kayo pa sila sakto. Napilain, Learn now, work later. napilain nga, mabilin. Kung dili kayo malayos tanan, kaya mga broad banggil na siya. So, siguro ma'am, dapat ikontrata na siya at least 2 years. Kaya na siya, kung panalitan ipadala siya as a scholar of an institution, pwede din sila maging kontrata nila. Pero as part of our scholarship, unfair man po ma'am good o magpakontrata niya sa uban dili niya magpakontrata. So far, wala pa na. But wala po na siya ma-preclude from a certain institution. Example, ang LESDE. Gusto siya mag-develop yung kaugalingon nga kuan, trainer yun. Kaya ang trainer man good, hindi lang basta mag-train ta. Kinalan 4-year degree holder man siya ma'am. So, kada-kada ganin sa ilaha na nag-yung prior profession, nag-add-on lang sila anan, mo sa'yo guys ang mahawa. Katulong na-train na to nga NC holders in heavy equipment, but they are not graduates of a 4-year degree program, di pa po sila makatudlo. So, mo na ang isa ka difficulty. No? So, pero, ano lang, maski magsikita og train, sige lang tag-train, total. Sila pa. para madaghan sila, na di lang yun na mawalan o kuan paglaong. Inya, kaning driving, ang driving manggod, NC2 na to, pang-employment, ang pagpamuha sa license, ito din sa LTO. So, doon na tayo mga schools karon, as question ni Ma'am, yung text. Doon na tayo mga schools sa TESDA na at the same time registered or rather accredited sa LTO. So, kung accredited sila sa LTO, kanang dili man kumikablo sa requirement sa LTO. So, it means na kung accredited sila, makakuha sila sa itong mga certifications kinahanglan for them to get the license, driver's license. But in TESDA, what you get is a national certificate. Kung man ang difference sa application, kung nakay NC2, when we go abroad, honor na siya that you know how to drive. But you still have to get the license in the country. So, if you have a license in our country, and it's not an international license, you cannot use it outside, diba? But if you have an NC2, then paggamit mo na dito, inik-apply ni mo kay kabalo ka, mo tayo mo ang i-hold. So, wala ang distinction karon between the driver's license issued by the LTO and the national certificate issued by TESDA. Now, we cannot, under the new MOA with LTO, TESDA cannot accept trainees, mga scholars, kung wala sila yung license. Kinahanglan license na daan, ay sila mga babe na yun sito. Maski mag-license lang sa sila katong sa katong student permit, pwede katong student permit. Pero requirement na yun sa LTO, ma'am, na naapakay driving or NC2, wala. Dito na sila sa ilang accredited institution. So, I cannot speak for LTO next time. Let's get the LTO. Kaya na ami sa ang child orders na ami driver na NC2 requirement. So, nag-adto siya sa LTO, ipangitaan siya ng training. So, I thought, kaya inatong sa TESDA na training for driving. Before siya, nag-apply sa driver's license niya. Natawag ko one time, ma'am, kay kinahanglan daw ko nakasulod sa ilang system, kaya nasa sila marag online system, kung kisa'y naka-training sa'yo, wala. Right now, sa LTO. Wala pa may merging ang TESDA na driving NC2 o ang LTO. We do not know if one day that will become a MOA with TESDA and LTO. Pero wala pa naabot din na ana. When we had our national directorate conference, in one of the directors, a director from Region 6, ang opinion daw dito sa ilang LTO is emerge lang ang kanang na ang online na mo nga ang mga kanabitang listing sa D2MIS na mo nga mga driving NC2 holders para makita nila, makita man sa ilang system. And so that was thrown to the central office para sila na ang arrange between TESDA and LTO. But right now, wala, we don't have that. Kasi di ba, nanabaho ba ni ang tao na mag-apply siya para maka-income, and then here comes the requirement kay kailangan ko na mo since kada ang QS na requirement sa kada na posisyon, driver, mechanic.
So, murag, imbis na mo tabang ta sa tao, murag ipalisdan pa na to, kay dili siya makakuha nga may scholarship man, may offer man ng test down ta nga NC2 na driving mechanic. Tapos dili dahil siya magamit sa LTO. I think siguro dapat So, i-harmonize sa LTO ang ilang requirement. Wala nagkano ito ba? Imbis nga mo tabang ta during the pandemic, murag naglisod ginawa ng tao magpanarbaho. Oo, okay. Bale, ani man gud pud ang prinsipyo nga akong nasabtan. Wala man gid dapat molingkod sa vehicle nga walay lisensya. Mo na yung reason nga no, magkinahanglan gid og Pero ma'am, on license. the other hand, kung saan po yung pagkuha lisensya, hindi po kakabalo mo drive. Oo. Kung ano sir ma'am, inani man na, mag-start man na sila o sa ako lang nasabtan na kasi I can be corrected by the LTO. My understanding is ang ilang una is the theoretical certificate na sila yung theories. And I think they will be given a student permit to drive. Katong mo training sa TESDA, kung na sila yung student permit to drive, amo silang dawaton sa scholarship program. So maka-training sila sa amoa. Tapos, pero dili mi maka-assure na kanang among NC2 ini kapasay niya, magamit na dito sa LTO para sa iyang final kanang driver's license. So, okay. Doon naman po sila ilang kaugalingong requirements. Yes. So, kaya nahita po ato, ibayad siya 4,000 sa isa ka vocational school, ibayad siya 4,000 for 2 months. So, wala siya na-accept sa office, kay kinala ko man niya kung manuntong niya kung NC2 sa isa ka private school, and then bago siya makapresent o driver's license sa mo. Ayan siya po. So, luoy, imbis na kami matabangan ko siya makatrabaho. Wala maharmonize na Wala na. Ang NC2 sa TESDA, kadaganan scholarship man. So bale ma'am, kung nagbayad siya ato, most likely kasi nagbayad siya para mag-training siya to get his license. Ay kung maaari siya sa TESDA, naman may mga scholarships. So actually, itawag din na po sa LTO. When this, ang katong bago nga kanang na ang announcement sa ako in a circular, karon last year na siya gikuan na dili kami makadawat kanang trainees nga walay license. So, kay mo ang muwa with LTO. Katong kuryente siya. Kuryente, o nakalimot ko. Kuryente siya. Oo, regular program. What I mean is, yung electrical, ang insakto yun niya nga kuan, qualification title is electrical installation and maintenance, NC2. Available po na siya sa DSF. Available po siya sa Dipolog School of Fisheries, sa Provincial Training Center, and some other private institutions. And then, napot yung scholarship, ma'am. Dayon, actually, ang ato galing mga formal rebels, na himalitan sa ilaha. So, the-training taan na dito mismo sa kanang na ang 97th IBA. Nabali naman ang 97th, naman sila dali sa Pinyan. Dito ta nag-training, So, daghan taos mga trainees on EIM. Tapos, pagkapilan pa na siya, kaya doon na pumaylain na training related sa pag-install ka ng PV installation, photovoltaic installation, PV installation services, NC2. Kana siya ang magkaod sa mga solar panels. So, nindot ang combination na EIM plus Kaya na ito i-plug mo, kapag interesado ka na avail. Kaya also, magkano solar panel. Kaya sila ang solar panel. Kaya sa Provincial Training Center. Usual is, nakadungo ko, katulad naligyan sa solar panel, mura po kayo mabil na, sige, magbayad ko rin para installation. Ano ba? So, mura, limited kayo ba ang kuhan? So, dapat ato na siya i-extend sa mga Oo, ganun na ang atong every time natin program, nakalimutin ko ito sa Bagumbayan, nag-install ka dito upuan ng solar panel sa kuhan. Pero, kuhan lang, isa lang ka charging station o suga na. Tapos dito po sa, naglakaw silang RD, naglakaw silang 2 hours daw, bitbit sa mga kuhan. Kaya utang na mo para sa mga military dito sa bukid sa Leon Postigo, dili maagi ang isa maglakaw. So, kana siya, useful kay siya sa mga lugar. Then, nagpapagutang lang sa gudod kay mga request sa among RD. Kaya among RD ba ya, RD Danavaro. Mabot na siya dito kasa-asa ng lugar. No, dahil mo split na siya over sa mga liblib nga lugar, and then will inform us na kini ang angay nga himuon nga training. So,
Inana, training na natin saan pag-install, training na po na saan pag-maintain. Kay, pag example, doon na sila ikuan, comment usahay, ganing kusog ug hangin, mga palit-palit, mga kuha ng mga wiring, sinana. So, inventory din siya. At available kayo na ma'am sa atong programs. Yeah, okay. Count me in. Mag-request na ka. And then, solar panel lang Solar panel mo. Saan pag-maintain yan? Ano sa maintenance work, wala kayo idea ka ay. Yes, ma'am. We can even provide ang mga, siguro plug na lang na ako. Kanang, imo na lang siguro itong program na uban ng mga government agencies nga na Oo, solar panel. para ma-appeal na sila. Para sa na sila maintenance. i-appeal. Oo, ang mga LGUs na may solar panel. Ay, Bisaya. Kaya haron na puso. Ay, sa okay, yes sir. Mas maayo na ismutan itong ako ang solar installation. So, nausap ko na sa among services short-term program Okay. ihatag sa Tipulong School of Fisheries. Ang ato ang trainer, si electrical engineer Francis Ayro. de la Sala. Okay. Siya yun, nakatrain na ta, doon na tayo mga company na Ano yung CPR? Ano sir sa DSF? PB? walang short lang na tumunod ang program ko. Supply yun din na. So, yeah, kay mutala-taan na kay daghan mo excuse me for using the word ng magpatuod-tuod ng mga politician. Umay mo po na, di ba? Kanang tukod mga balay, mga anak, dahil mabikil ang mga kuryente anak, ngayon dahil nga, katutag sa niko kay ito ang anak niya, kabalungan mo mahal. Kato si Kwan, kabalungan to anak-anak niya, pag maniman, kasumog-sumog, kay 41 rin si Bakula, di ba? So, muna na nga, atong gina siya, ituliin ba ang practice nga, laktaan na ng mga skills, mag-offer ang gobyerno para ano. I-clarify lang na ko mga ang limitations sa ato electrical installation, maintenance, servicing, NC2. Pag maingat nga niyo NC2, they still need to be in the supervision Yes. of someone. So, person in Kasi authority. kung niya ang mga Yes. electrical engineers na uy, kinahanglan niya na tanahon ng Yes. engineer, and that is true ba? Oo. So, kani atong mga EIM, atong mga EIM na NC2 holders should work under the supervision of a professional. Unless ang ilang mga ipang butang, kanabitang murag tuon na sila kung saan paghimuan na. Pero kung ang project din ako na kinahanglan din sila og supervision sa Yes. ato ang mga engineer. That's true. Or else, nangakurintihan sila. Tambot lang. Yes, sir. Pero about this mga electrician, may mga claims of titles ka na master electrician, mga ano. Sa PRC man na siya ng program, sir. Ang certification is given by the PRC. Kaya silang master electricians should not be, may mo na ito na mga electrical engineer sila. No, not necessarily. Ito rin mga certified as master electrician. So, sa pala na sir, kanang master electrician, kung mga electrical engineers, muli silang master electricians. And na ako yun sa requirement, even if they are not a graduate of electrical engineering, pero na sila at least 2 years experience in a formal training about sa electricity, pwede sila mag-take of master electrician. Certified by mga electrical engineers. Kana sir, ako dili lang ko mo purport to say kay wa ko kahibalo, I cannot speak on behalf of the PRC, pero naagi na siya requirements inana. So, regulated na sila by the Professional Regulation Commission. Okay, sometimes there are people na mag-put mga master electricians sila, claiming to be master electricians. Sometimes nagikan nila title ng master electrician. Naagi na sila Sa exam, PRC? naagi na sila exam sa PRC. Nagaan din na sila og license pod. Sa TESDA, hihatag na mo, national certificate. Kay dili man di sa workers na site. So, sir, ako mga previous graduates sa mga AIM, na nami na mga naka-license po master. So, kasi sila ni sir na. Sa PRC, nagayap tayo. Nagayap dito sa PRC na. And kailangan mo ang trainer po is also a registered master electrician. Mag-plugging lang po. Yes, sir. I-plug na po on behalf of the DSF kay basig nakalimutan. Sige, magin na po ning ginasulti o asa ko ma-invite.
ako yung i-encourage na magpa-enroll sa Dipolog School of Fisheries, especially sa atong diploma program. Kaya sa Zamboanga del Norte, only the Dipolog School of Fisheries has approved diploma program. So, may diploma, these are 3-year, non-baccalaureate, no? Kaya kung baccalaureate, dito man na sa CHED, no? So, sa TESDA, ang atong program is a diploma program, and the DSF has 4 diploma programs. Ato ipa-expand ka Okay, sa so, ang sa mga five diploma programs sa basic. Kaya sa nako, naamon ko na yung scholarship. Unya, ang scholarship sa UACTIA by semester. Every semester, ang iyang training support fund, 14,400. Ang iyang book allowance, 5,000. Doon na pa siya PPE nga 1,000. So, i-add na to na kung na iyang support while nag-eskwela siya kada semester. And every semester, at least na siya duha ka NC nga makuha. So, leading na siya sa 3-year program. At 3-year program ako man siya, 1 year na lang iyang kulang kung mupadayon siya sa baccalaureate degree. So, muna ako i-encourage katong mga estudyante nato no nga karon mo graduate man na sila karong March sa ilahang online man ni atong program sa DepEd. Once sila sa ilang senior high, labi na katong mga na-activate nga kanang na ang track ng gikuha. Ma-encourage ko mato sila first come first serve kay kada rabas lot 25 ra ang atong gi-provener karon sir no. Kaya sa akong experience gamay ra ang mo apply pero dako kayo ang ilang opportunity for employment especially sa fishery. Plus scholarship pag ina. Scholarship pa din, sir. So, yes, go ahead, sir. Laguhan sa fisheries. So, natay i-approve na kunom ka diploma programs na nagiran sa Dipolog School of Fisheries nga nanginahanglan dito kayo mga gusto nga mga estudyante. Naay tayo diploma program in fishery technology. No? Dahil na kini nga programa diri sa ato na matuig sa fisheries, dahil pwede sila magdiwas na dahil ng other 1 year kung gusto sila mag-baccalaureate degree. No? We have also a diploma program in information technology. So, nakatayo up na ta sa DCIT and the diploma program in tourism and hospitality. Okay, then ako tayo diploma program in electrical technology, diploma program in civil technology, and diploma program in welding technology. So, kuno ni siya ka mga diploma programs na registered na sa Dipolog School of Fisheries. Okay. Yes, thank you so much, sir. No? Natin kamay nilang time, no? So, marag limit na lang tayo questions, tulo na lang, no? So, naano rin gikan sa ito ang, itong listener, no? Viewer na to sa Kapiyon sa Dipolog. Matupad niya, ang kanhin sensa kay GR Mission na ron. Yes. Sa mga Dipolog School, Yes. mga Santay. Karon GR Mission naman na. Na ay mga equipment for various vocational courses, pwede na ma-maximize? Testa. Yes, ma'am. Actually, ang atong GRMSU na yung mga programs na registered with TESDA. Ang active lang na programs ang sa Kapilisan. Kay medyo active ang Kapilisan sa kaning pag-deliver of TESDA programs. But kaning diri sa GRMSU Dipolog Campus, what I know is they have, kay na-check man ako, na sila existing programs, dili lang siya active kay it means na wala mag-offer good ang school. And yes, ma'am, or sir, kung isa may nagpadalaan na, ano, ato ta sa TESDA, atong i-activate, then tabangan mo na mo para mag-design o sa mga programs pwede na ito maparan, or pwede maparan sa JRMSU Dipolog Campus or even Dapitan Campus. Dahil kung pwede siya ma-level up into diploma programs. Okay, so thank you so much no sa testa. Wala na question, another question. Sige tayo, thank you na. Especially from special figures in secret. Yes, sir. How to think in secret and what's the difference in job hunting of insecure and secret? As you go higher sa number, the lesser ang supervision. So for example, kung sa NC1, highly siya dependent on supervision and limited ang iyang skill. Pag NC2, lesser ang supervision and then mas daghan na skill. Pag NC3, nana siya sa medyo supervisory na level. But, dili pa din mo diretso sa NC3 kung dili magsugod sa 1, 2, 3 in certain areas.
But there are programs na automatic NC3. Example, bookkeeping, ang title ana diretso, NC3. Ilang pa sure sa events management, NC2, that's right, no, events. So, NC3 ang events, oo. Depende sa level, naman na siya events. Kami. Kasi abin sa NC3. So, depende kayo. Pero ang qualification pa na, before po ka musulod, I think ang iyang entry level, medyo higher po. So, mana nga kung at ka sa NC1, ang entry level, usually medyo can read, can write, can communicate, tapos inanara. So, wala kayo and do simple mathematics. Dili kayo siya requirement on sa level of education. But when you go to higher NCs, medyo naana siya yung mga requirements. So, sa pagkuhaan na, kung gusto mo NC3 diretso, mato sa events management. So, pero kung ato ang example is welding, student metal arc welding, magsugod yung kag NC1, oo, sa katong flat bar, NC2, round bars, no? Then NC3, sa kutong ilang murag stainless ang ilang material, both round and flat bars. Is this the same sa pinaginawan sa mga private school na Middle Christian ladderized system? Ladderized program. Napunta ng ladderized program. It's a very different. But that is different. That's different from the NCs. Okay, thank you so much. So, lang tayo pa na last question. Sir, okay pa ba ng inyo ang ngalan sa eskwela ng Dipolog School of Fisheries? Sa pagkakaroon, napag-implementaran, kaya naaman tayo i-offer nga Dipolog School of Fisheries. Pero we are planning for a change of name. Pero depende pa sa ako ang result for assessment, kaya naaman may requirable typology self-assessment. Mag-resulta niya ito kung sa'yo ang mahimong level sa ilahang pagkakpan sa mga coins, kay coin system man. So kung asabi mo full siguro, pwede nga... Ano sa yung proposed name? New name sa Dipolog School of Fisheries? Wala kang ang naman sa mga del Norte Polytechnic, pero daghan mo itong i-suggest, no? Daghan kayo i-suggest during sa conference sa lumihaging mga panahon nila, consultative conference, at na-appeal ang change of name, no? Kaya may mga pangutana kung pero parang dili na relevant ba Dipolog School of Fisheries? Kadagan mong programs here, pangkuhan. So, yeah. So, how soon? How soon man na siya, sir? Nagyan mo ng fisheries. How soon? Wala. Dili pa may kasiguro kaya wala pa may result sa technology assessment. Kung pagkawan niya ito, doon na dapat na tayo consultative meeting pa siguro himon. Whether kung sa yun ang pinaka-appropriate na pangalan sa Dipolog School of Fisheries. Okay, na sa mga daghan yung mga programs. To get include the time. Yes. Okay. So, wala natin pa na ngayon natin particular sa statements because itong bisita, karabutagan na pasalamat kita na isa nung sila sa itong invitation sa kapiyan sa Dipolog. We'll start off with ang ato ang bago OIC pero full-fledged lang ginikuhon. Sa Dipolog School of Fisheries, Sir Labuhan, please. Okay. Daghang kasalamat sa invitasyon sa kapiyan sa Dipolog. Nagdagaan ng oportunidad na ma-hear out, mapadala sa kahanginan kining atong programa sa Dipolog School of Fisheries, ang atong mga qualifications nga gipang offer. So sa mulo nga panahon ako ang aghaton ang atong mga tigpaminaw na mo adto magbisita sa Dipolog School of Fisheries kung para mahibawan gyud kung sa ang inyong eksakto nga himuon nga aguhaon nga skills or ma-training dito sa eskwelahan para basta panahon kung sa panahon bila ka adlaw ang mga training, bila ka oras o para mo makaawin mo sa programa sa gobyerno ang pag-edukasyon o sa nakalibre para sa ato ang tanan. Thank you so much. Ang atong OIC sa Dipolog School of Fisheries, Sir Lisinio Laniuhan. And of course, we have with us our Provincial Director sa TESDA sa Boga del Norte, Director Miraluna Bahay Lores. Salamat kayo, ma'am. And you know, this is Valentine's Day well spent. So, nalipay kayo po nga karon yung adlaw memorable ng Valentine's Day. Kung naa ang TESDA, naman dyan ang DSF. So, sunod, ma'am,
Yes. Ganahan mo sa among magpaano po ato apilon ang project sa training center. Oh, yes. Para dito dapit sa kuan sa sindangan na sila onwards no. Maka-explain sila sa ilang mga programs, although ako ra kung ibaning kamutan ma-appeal sila. Salamat gyud kaayo ma'am, and you know, dili na ko masulti ang akong gratitude sa kapihan sa Dipolog, and sa short na ko nga wala pa man ko nagtuig diri. But I really feel like already part Yes. of your family. And thank you always for having us. Unya, maka-expect ang atong mga gipagserbihan sa Boga del Norte nga. Guys na maski gamay rami mo, ako yung i-stretch out na na mo resources, energies para ma-reach na mo, maabot na mo ang tanan. Kung pwede pa lang, actually, day and night service namin. aron maabot Sabado Domingo, loy kaya ako pa na mo mga staff kay hangyo gyud na mo. Aron lang gyud mahuman ang among mga bisaan no sa atong mga scholars o sa atong mga eskwelahan. So, thank you very much, and God bless. Okay, thanks so much, Peggy Miralona Bahe Lopez, no? You are most welcome, no? Kung na mo yung mga importante, may flag. Okay, sa kapihan sa Dipolog, you just one text to ko. Yes. Okay, so mag-schedule it ano. Palihog yung appeal dito sa sindangan at sa kuhan nga sa training center. Okay. Assignment. Issues. Okay. Ako rin nagkasad na mabangos o uban pa, no? Mapapatilaw. Okay. From, Jimmy, I'm a guest panelist. I'm Elcom. Thank you once again sa kapihan sa Dipolog. Salamat kayo sa pag-ibita o sa mga listeners na to sa kapihan sa Dipolog. Maayong buntag o Happy Valentine's Day. Thank you so much, Edgar Saronda. Okay, thank you very much sa atong guest, karong buntaga, Professor Kapihan sa Dipolog. Happy Valentine's sa atong suking kami. Okay. Thank you so much. Siyempre, ito natin ko ng mga nabi. Naligrit sa Happy Valentine's sa imuhang adilin siya. Okay, Maya Trakas. Happy Valentine's sa ang nagpaminaw sa ako ang pinalangga. Husband of Pinalangga, ganyan ha. Okay, Happy Valentine's Day to all of us. Inabila sa ako ang kabanahan si Ariel. Ako mga anak, si Jennifer o si Arby ko sa Doha, Qatar. Si Lady o si Lore sa Toronto, Canada. And God bless us all. No? Thank you, Lord, for the gift of life. May maghatag na mo karong adlawan. Spend me sa among Valentine's Day. Kauban sa mga bisita. TESDA, DSF, no, mga atong panelists. Salamat kay Ginoo sa imong gihatag na mga panahon. Nga imo kami nga gipa-celebrate karon na Valentine's Day na apuntan mo. Magagiya ka na mo, magauban ka na mo sa kanunay kauban sa among mga pamilya. So, to God be all the glory. So, yes, amen, amen, Lord. No? Yung bisaya ni 22 mo nyo, regular ang kuwan, no? Sa kapihan sa Dipolog yung kaninyo, happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Thank you, ma'am, very nice. Picture ta? Oh, picture. Off-the-record bomba. Tawag si Juan. Off na. Ano yun? Yan na bang sa broadcast industry, kita mo na ito. Yan ang sa technician pa. Kaya ang DCIT, wala na sila ng Program. first class video television, ganito, RCO. Gana karon kana mo muna gitawag ko sa pagkakaroon mo himong joke ba endangered species na kay mostly ron like for example Dipolog nagkaragdag ng radio station wala na yung mga technicians Ginawa dyan na. o upuli po na web sayang niya wala yun po na eh ano liquid Ay, makakuha na na. Maka-train. nalibog kita mo nung yun na sa BCIT Radio technician ako na ang JRCO na namatay ko na Sige, sa HDR daan. wala sir. Wala din ha? Pero naka-remember ko katong dito po sa Miss of Panasan. Si Tata, kailan mo ng mga Tata Rojas, nagkuhan siya na one time, pero ito na yung pinalarga ko mag-organize ng takto program para sa mga radio technicians. Kanang inana, dayon mo tayo siya sige ta, hangi siya na ako, kasi supportahan nato kay
willing man ko Una, kulang willing kaya ko mo medyo fund efficient. ang panahon na, but murag sila ang responsible